sobrang ano nun sa akin kasi ako yung top 1 po na sure nang gusto nilang tanggalin. Pero po ang bata na gusto nilang ipasok. Sabi yung ano nun sa akin, naramdaman ko talaga yun kasi yun na po yung once a week na lang ako pinapapasok. Andun na po yung ano ipapalit sa akin, tinitraining na po eh. Sobra talaga akong nagpapasalamat din sa TVJ po kasi pinaglaban talaga nila ako na hindi po ako maalis. Grabe rin po yung assurance na Hindi lahat binigay ng nila sa batang amin. sumikat sa telebisyon ay nagkakaroon ng pagkakataong manatili sa iisang programa hanggang sa kanilang paglaki. Marami ang unti-unting nawawala sa limelight habang lumilipas ang panahon. Ngunit iba ang naging kwento ni Riza Maedizon. Mula sa pagiging simpleng winner ng Little Miss Philippines, naging isa siya sa mga pinakamatatag na mukha ng Eat Bulaga. Hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa tiwalang ibinigay sa kanya ng mga taong unang naniwala sa kanyang kakayahan. Sa isang kamakailang panayam, ibinahagi ni Reza ang isa sa pinakamahirap na yugto ng kanyang karera. Inamin niyang dumating ang panahon na muntik na siyang mawala sa programa dahil may plano ang dating management na palitan siya ng mas batang talento. Unti-unti siyang nabawasan ng exposure. Minsan ay isang beses na lamang sa isang linggo siyang nakakapag-host at isang segment lang ang kanyang nagagawa. Mas naging masakit para sa kanya nang malaman niyang mayroon ng batang inihahanda bilang kapalit. Para sa isang taong halos buong pagkabata ay inilaan sa Eat Bulaga, hindi naging madali ang tanggapin ang posibilidad na bigla na lamang siyang mawawala sa programang kanyang kinalakihan. Ngunit sa gitna ng panahong iyon, may mga taong hindi bumitaw sa kanya. Ayon mismo kay Reza, malaking bagay ang suporta ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Nilinaw niyang wala silang kinalaman sa planong pagtanggal sa kanya. Sa halip, sila pa ang nagbigay ng assurance at ipinaglaban siyang manatili sa programa. Ibinahagi rin niya na hindi lamang siya ang dumaan sa panahon ng pangamba, ngunit isa siya sa mga pangunahing planong alisin. Dahil sa suporta ng BC, hindi tuluyang naputol ang kanyang paglalakbay bilang The Barkads. Dito mas lalong naunawaan ng maraming manonood kung bakit paulit-ulit na sinasabi ni Riza na malaki ang kanyang utang na loob sa Keith. Hindi ito tungkol sa kasikatan o trabaho lamang. Para sa kanya, sila ang mga taong naniwala sa kanyang kakayahan kahit dumating ang panahong tila unti-unti na siyang nawawala ng lugar sa programa. Ang kanilang tiwala ang naging dahilan upang magkaroon siya ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanyang karera. Kung babalikan ang kanyang kwento, nagsimula ang lahat nang manalo siya sa Little Miss Philippines. Mula roon ay sunod-sunod ang mga oportunidad na dumating. Naging host siya ng Eat Bulaga, nagkaroon ng sariling programa, gumawa ng pelikula, at naging isa sa pinakakilalang batang personalidad sa bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na iyon, nanatili siyang mapagpakumbaba at hindi nalimot ang mga taong tumulong sa kanyang marating ang kanyang kinalalagyan ngayon. Isa rin sa mga dahilan kung bakit nanatiling mahalaga si Reza sa Eat Bulaga ay ang kanyang kakayahang magbago habang lumalaki. Hindi siya nanatiling child star lamang. Habang nagiging mas mature siya, kasabay ding umunlad ang kanyang kakayahan bilang host. Natuto siyang makipagsabayan sa mga veteranong The Barkads, makipag-usap sa mga bisita, at maging natural sa harap ng kamera. Ang mga pagbabagong ito ang nagpatunay na kaya niyang tumagal sa industriya. Marami ring naniniwala na ang koneksyon ni Riza sa Eat Bulaga ay higit pa sa isang kontrata. Lumaki siya sa harap ng milyon-milyong Pilipino at kasabay niyang lumaki ang mga manonood na patuloy na sumusuporta sa kanya. Kaya nang ibahagi niya ang kwento tungkol sa muntik na niyang pagkawala sa programa, mas naunawaan ng publiko kung bakit nananatili ang kanyang pasasalamat sa GI at sa buong The Barkads. Sa paglipas ng mga taon, napatunayan ni Reza Maedizon na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng proyekto o sa haba ng pananatili sa telebisyon. Mas mahalaga ang mga taong nananatiling naniniwala sa iyo kahit dumating ang pinakamahihirap na pagsubok. Ang suporta at pagtitiwala na ibinigay ng DFA ang naging isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit hindi siya sumuko. Hanggang ngayon, dala pa rin niya ang pasasalamat na iyon sa bawat pagkakataong humaharap siya sa mga manonood, bilang isang host na hindi lamang lumaki sa Eat Bulaga, kundi isa ring buhay na simbolo ng katapatan, tiwala, at pagtanaw ng utang na loob.